So eto na nga mga sangkay, si Amy Marcos mukhang binoljak po ni Pangulong Bongbong Marcos. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay na nanonood ngayon at ito nga po pag-uusapan po natin ang pambihirang ginawa ng ating presidente na si PBBM laban po sa kanyang kapatid na walang tigil na bumabanat sa kanya. Okay, nagsalita na po ang Pangulo tungkol doon. Naku, mainit-init to mga sangkay, pag-usapan po natin. Bago tayo magpatuloy, shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Alright, comment down below, hashtag solid sangkay kasama po ng inyong mga lugar. Sa mga nanonood ngayon na hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, rekta po tayo. Diretso po tayo dito mga sangkay. Mainit-init na balita. Tingnan po natin. Dahil ang Pangulo ng Pilipinas nagsalita na tungkol sa trippings ng ate niya. Okay, tingnan po natin to. Almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman ng buong taong bayan ang katotohanan. At nung kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. Nako, mga sangkay. So, ibig sabihin, itong mga nakakasuhan ngayon, ano na to? Kumbaga, dumating na po kay PBBM. Isa sa mga kinakasuhan ngayon, di ba sila? Si Romualdez. Yung kakasuhan malapit na. So, nagigets ako mga sangkay, yung nangyayari ngayon, hindi naman ang kumukumpas si PBBM, pero alam niya ang takbo ng proseso ng mga kinakasuhan ngayon. Nakasama po ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. So, gets nyo na siguro yun. Ayan po ang Pangulo. Anong sabi niya? Sinabi daw niya na, kumbaga, wala siyang pipiliin dyan. No? At dati pa nagtatanong, baka may pinipili lang kayo, baka may kinikilingan lang kayo sa mga kaso-kaso na to. Pero klinaro ni PBBM. Kasi nga po, itong si Amy Marcos, nagsalita na namimili lang daw po ang administrasyon ng mga kakasuhan. Dito, nagsalita na po ang Pangulo tungkol dyan. At dahan-dahan na. At ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. Yun ang tinutukoy ko. Tama ang presidente. Kung walang mali, lalabas po yun eh. Tama, alam niyo sa lahat ng sinabi ni Pangulo, ito ang pinakamaganda niyang sinabi. Kumbaga, wala kang dapat ipag-alala kung wala kang ginawang kalokohan. Kasi lalabas yun doon sa korte. Kasi titingnan yan yung mga ebidensya. Halimbawa, sila Jinggoy ngayon na naiipit. Kung wala talaga silang kasalanan, then makakalaya din yan. Ulitin natin para mas magets po natin. Kung may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. Diba? At kaya naman, ito na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Ito ang aking ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. You see? Hindi pa tapos daw. So ano pa meron, Mr. President? Patuloy pa ang investigasyon, patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon. Marami pa yan. At ako, waiting talaga ako. Waiting ako guys sa mga kongresista no, na dawit. Yung mga congressman, yun yung hinihintay ko mga sangkay kasi mga big fish. Hindi lang naman, pantay lang po yan ang Senado at saka House of Representatives. Mas marami nga po sa House eh. 'Di ba? Kaunti lang yung sa Senado eh. Mas maraming involved doon. Pero ngayon, wala pa po. Hindi ko binibigyan ng kumbaga, hindi ko tinutuldukan to na hindi sila mahuhuli o hindi sila
makakasuhan. Hinihintay ko yung paglabas ng mga kaso ng mga yun, mga sangkay. I'm sure, lalabas na po yun. Yung pinsan nga po niya, si Romualdez ngayon, di ba? Yun yung pinaka-grand, ang sabi nun, mga sangkay, na pinakamatinding kaso sa kasaysayan ang isasampa sa kanya. First time daw po yun mangyayari sa Pilipinas. Di ba? Yung kay Martin. Kung kani-kanino pa. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority Yan na, ito na binabanata na po si Amy Marcos. ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. Mhm. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan doon sa, kung titignan ninyo, Actually, may punto naman si PBBM, no? Dito, binoboldjack na po niya si Amy Marcos. Bagamat hindi po yung tipong binabanatan, ikaw ate, ganito ka talaga. We all know naman mga sangkay. PBBM, very professional. Si Amy Marcos naman mga sangkay, medyo palengkera po yung dating pagbubanat eh. Sabi ni PBBM dito na hindi daw niya alam bakit sinasabi yun ni Amy Marcos na majority lang daw po yung dinudutot, samantalang yung investigasyon na ito, bago pa lumabas doon, bago pa yung ngayon mga sangkay, bago pa sila maging majority, nandun na po yung pinoproseso na daw po yung mga kaso. Like Joel, Chis Escudero, Jingo Estrada, yung mga yan, mga sangkay. Actually, kasama po si Bongo dyan. ano ang kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Mhm. Doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings nila. Ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. Hindi, I'm not saying it will be. But if the alignments are different again in terms of the majority, paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So, walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Thank you, Sir President. The next question from Alexis Romero, Philippine Star. Okay. So, ayun, mga sangkay, sinimplihan lamang po yung sagot niya kay Amy Marcos, no? Hindi ko alam kung maliliwanagan po doon si Amy. Pero alam naman po natin, nasasagot po yun, mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.